So yun, good day. Bali meron na naman tayong gagawin ditong Easy Ride 150 Fi. Bali na-stock nga to na matagal yan. Kung makikita naman natin dito sa kanyang engine shroud, parang may history na to na binuksan yung makina dahil yung tornilyo ng kanyang engine shroud ay yung iba hindi nabalik. At nakita nga natin dito sa kanyang socket ng fuel pump ay nag-o-umido na. Dahil ang binunot ko to nakarekta lang yung wire, nakaipit lang, nakasuksok lang yung wire, kaya may tendency na minsan hindi gagana at minsan hindi. Yan, kung makikita natin sa loob ng socket sobrang kalawang na, nagumido na, naputol na nga yung isang socket dyan kaya gagawa na lang natin to ng paraan para mapagana natin itong kanyang fuel pump. Nagawa na nga natin ang paraan ng kanyang fuel pump. Yan, bali okay na yung supply niyan, bali merong kuryente nang dumadaloy dyan. Bali ang sinunod kong ginawa ay ang kanyang push start. Yan, kaya bali yung switch nito nakabaklas kasi inayos ko pa yung push start nito dahil ayaw mag contact. Yan, tapos nag troubleshoot din ako dito sa kanyang socket ng injector dahil ayaw magbato ng gasolina ng injector, kaya inaalam ko pa kung sa socket nga ba o sa injector ba talaga. At yan, bali tapos na tayo sa wiring. Yan, bali dito na ako sa kanyang makina. Yan, kung makikita natin dito sa kanyang cam gear naka-timing naman. Pero kung sisilipin natin dito sa kanyang magneto may kita natin na ang layo ng T-mark sa timing mark dito sa kanyang side crankcase. Yan, bali meron na tayo kagad isang nakitang problema kung bakit ayaw na ito umandar at kung bakit ang pangit ng takbo na itong motor na to at kung bakit na-stuck siya ng matagal at di na nga nagamit ng may-ari. At sa pagbaklas nga natin ng kanyang head, yan, bali kung makikita natin itong kanyang piston ang laki ng umpog. Yan, kung makikita natin nakaluwa yung piston niya. At yung matama dito sa kanyang head at sa kanyang intake na valve. Yan, bali titignan muna natin, sana walang tama ang kanyang intake valve para hindi na ganun mapagastos si sir. At sa pagbaklas nga natin ng kanyang block, yan, bumungad sa atin itong kanyang sleeve na basag at ang kanyang piston na basag din. Yan, bali mga pinagbasagan yan pumasok sa loob, kaya napag-desisyon na natin itong biyakin na lang para makita natin kung ano pa ang mga problema at malinisan din natin ang gusto at makita natin yung mga pinagbasagan ng piston nang hindi tayo magkaroon ng problema kapag pinaandar na natin ito. At ayun, nabaklas na nga natin yung kanyang makina. Yan, nakita na rin natin yung mga piraso na pinagbasagan ng piston. Yan, bali lilinisin na lang natin to, tapos bubuuin na rin natin to. Habang binabaklas nga pala natin to, sinisilip pa natin ang bawat pyesa para malaman natin kung yun lang ba talaga ang naging problema niya o baka meron pa tayo ibang makita. At habang nililinisan nga natin ang kanyang makina, nakita natin dito na may bitak. Ayun, ang haba ng kanyang bitak Ayan, bali papatigwil na lang natin yan para wala tayong maging problema at baka kumalat pa yan hanggang dun sa gitna at magkaroon pa ng leak na malala. At nalinisan na nga rin natin yung mga laman loob na pyesa, dinouble check na rin natin yung kanyang sigunyal, side bearing at connecting rod bearing kung may tama ba o wala. At pagtapos ko malinisan at ito assembling ko na, ngunit meron na naman tayong nakitang isang problema. Yan, kung makikita natin meron ng gasket maker yan dahil assembling ko na nga talaga. Kaso nang isasalpa ko na itong kanyang crankshell, yan, nakita natin na meron din pa pala ditong naiwan na bitak. Yan, kitang kita yan, siguradong tatagas sa langis dyan dahil meron naglulubricate na langis dyan, kaya possible magdelikto dito, kaya kailangan pa natin ulit tong ipatig weld yan para sure na walang leak ang gagawin natin dito sa makina ni sir. At ayan, ito na nga, natig weld na nga itong makina ni sir. Yan, bali all goods na to, salpakan na lang tayo. At ayun, ito na nga yung makina ni sir. Yan, bali bago na yung piston, bago na rin yung block. Yan, bali salpakan na lang to at tuloy-tuloy na to. Kasi malinis naman na lahat ng mga pyesa, bubuhay na lang talaga. At ayun, ito na yung makina ni sir. Yan, buo na. Bali tutusok na lang natin sa chassis to. Tapos testing para malaman natin kung goods na ba talaga. Sir, okay na ba yung makina nyo? Ayan, nasalpak na natin. Nakalagay na rin yung pipe. Ngayon testing natin. Nilagyan muna namin sir ng stock pipe kasi yung original mo na pipe, ang kapal ng langis sa loob, ang daming langis. Yan muna nilagay namin para hindi makita natin kung may usok ba o wala. Push start mo ano. Yan sir, tahimik na tahimik. Maandar na yan.
umusok yan. Tahimik yung makina. At yun, hanggang dito na lang. Bali, salamat nga pala kay Sir na siya nagtiwala sa atin para gawin ang kanyang motor. At syempre, salamat din sa inyo sa panonood ng aking mga video. Yun, thank you.